Siguristas, ako nga pala si Mr. Malakino at syempre, Thursday ngayon. Pag-uusapan po natin dito sa show natin ang nangyaring auto show ng pinagmataan ng Rank 1. Kumbaga, pinagsama natin ng motorcycles at saka mga kotse. At syempre, tungkol naman po sa government stake, nagtanong-tanong kami dito sa Mandaluyong City kung ano masasabi nila sa pagre-renew ng ordinansa ng Riding in Tandem Ordinance. So, maya-maya lang po, i-discuss po natin sa inyo yan. So, muli po, pag-usapan po natin, sit back, relax, and enjoy the show. Noong nakaraang August 8 ay nagkaroon po ng auto show at saka motorcycle show dito po sa may Liberty Plaza, dito sa may Show Boulevard. Ito ay ang Rank 1 auto show. So ano ba yung mga nangyari at sino-sino ba ang mga na-involved dito sa show na ito? Let's check out this video. Sikulistas, ako nga pala si Mr. Malakino, kasama ko po si Eggy, one of the organizers of Rank 1. Dito po nagaganap sa may Liberty Plaza, Mandaluyong City. Sir Eggy, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa inyo lahat, yung mga nakarating dito sa first Rank 1 Auto Show. And dun sa mga interesado rin na mag-promote din sa Rank 1 Auto Show, hintayin nyo rin yung mga susunod naming event. Ayan. Sir Eggy, ano po ang mga laman ng Rank 1? Ano po itong nangyayari ngayon dito? Ano po yung mga events natin? Actually, Rank 1, napaka-generalized niya no? Merong motor, kotse, SUV, kung ano yung nilalagay mo sa kotse mo, sounds, lights, accessories. So, dito, pwede mong i-market yung mga kung anong meron ka o anong kayang gawin sa sasakyan mo. 4-wheel ba yan o 2 wheels yan? Yan. Ano pa yung bukod sa activities ng car show tsaka ng motorcycle show? Ano pa yung mga ibang activities dito sa Rank 1? Marami. May mga twerk battle para sumaya yung mga bisita natin, yung mga attendees natin. Merong mga beer pong, may banda, may DJ, international DJs. So marami tayong mga in-invite na mga celebrities. So para sa lahat. Balita ko, meron din tayong tattoo competition. Meron tayo kasabay ng Rank 1, first Rank 1 Auto Show, kasabay niya yung first Rank 1 Tattoo Competition. So, iba-ibang tattoo shop, tattoo artist, naglaban-laban ngayon. I think mga 40 to 50 yata naglaban ngayon. And kung makikita nyo, magagaling talaga sila lahat. So, hirap na hirap yung mga judges natin. Tama, kung baga sa motorcycle at saka sa cars, talagang kasama na po yung art of tattoo. Yes. Nandito tayo ngayon sa Punyeta Bar. Dito sa Punyeta Bar ay magaganap dito yung lahat ng activities natin. So, Sir Eggy, meron ba tayong aabangan na susunod na Rank 1? Rank 1 pa rin, pero ito yung first Rank 1, yung second Rank 1 Auto Show and Motor Show and Tattoo Competition. Stay tuned sa Motorcycle News Magazine. Ayan. So Sir Eggy, gusto nyo pasalamatan yung ating mga sponsors na sumuporta dito sa ating Rank 1 Motorcycle and Auto Show. Okay. Thank you for supporting the first Rank 1 Auto Show and Motor Show and Tattoo Competition. Thank you for VIP Style Manila, Red Entertainment, in cooperation with Punyeta Bar. Thank you Punyeta Bar. And Rough Rock Tattoo, House of M, ER8, Bacardi. And sa mga sponsors namin, Car Finder, Hotel Sogo, Bioesthetic, Touch Talent Philippines, Ivor Sticker Works, Big Shine, Auto Detailing, Capture All of Photo Booth, and M Magazine for media partner, Motorciclo Magazine, syempre. Okay, Siklistas, so yan po mga kaibigan, Sir Eggy, organizer of Rank 1 Auto and Motor Show. Kita-kita tayo mga Siklistas, balik sa inyo. Thank you. Mga Siklistas, nandito tayo ngayon sa Rank 1 Auto Show kung saan nagaganap ang motor show ng mga motorcycle, pati na rin mga kotse. So I think this is one of the first time na nagkaroon po ng event na magkasama po ang motorcycle at saka cars. So ngayon kasama po natin si Eric Maulyon from Los Baños, Laguna. Magandang lalaki po kay Sir. Magandang gabi naman. Ayan. Sir, kayo po may-ari nitong motor na to. Yes. Sir, can you tell me about this bike? Ito yung Zoomer X Honda, no? Zoomer X Honda. Ayun. Sir, ano po yung mga modifications na ginawa natin dito sa motor na to? Medyo madami na kasi hindi yan yung original na mags niyan, ganito. Ganito yung, yan, original na mags niyan. So, ang mags niyan ay iba yung hubs. Fabricated na yung hubs ni J. Balyada. Okay. So, yung sa likod, 3 plus 5 yung lalim. So, 8 yung lapad niya, 3 plus 5. 5 to, 5 plus 3 yun. So,
magtataka ka dyan kung paano nagitna siya. Di ba? Paano nila isentro to? So, si Jay Balyada yung nagawa ng extension yan. Okay, so medyo naka-long wheelbase na tayo. Long wheelbase, extended na siya. Tapos, yung mags na yan, pinaship pa galing US. Okay, so, this is basically for Zoomer X or hindi? Modification Hindi, kasi ano siya mag siya ng ATV o kaya golf cart. Okay. Minodify talaga, pati fabricated yung hubs. So, nung in-extend siya, yun, yung ganyan lumabas. Okay, so regarding engine modifications, may binago ba tayo sa makina? Wala sa makina. Stock yung makina. Stock yung engine, so more on talagang prosthetics sa na body. tayo. Manubela, hindi na yung stock. Okay, so ano Bago pa na yan. bukod sa manibela natin, sa headlight, so nakita na natin na nagkaroon tayo ng mga additional headlights, LEDs, additional accessories, Leo Vince talaga ang ma-prefer niya. Hindi po, papalitan niya ng Yoshimura. Yoshimura naman, okay. So ano pa ho yung mga nabago? Remote lahat yan. Wow, so hydraulic yung upuan. Okay, remote lahat. Pati yung lights niya. So, pwedeng buhayin. So, halos remote lahat, pati yung engine niya. So automatic shut off, na ilalagay mo siya sa may control talaga So, siya. control lahat siya. Tapos, yung lights niya, yun. Ayun, so bukod dito sir, sino po yung mga sponsors natin na gusto mong pasalamatan? Thank you kay Edwin Llarena. Edwin Llarena, thank you very much. Kay Jay Balyada, kay Boss Mark, Joseph, at saka sa mga kay Lian Del Valle. So we're looking forward to another motor show. Kung meron pang motor show, talagang dinadayo natin. Thank you din kay Bagsy sa Mags, galing US. Thank you. Ayan, so mga siklistas, ayan po si Sir Eric from Los Baños, Laguna, the proud owner of a Zoomer X modified version. Balik sa inyo, siklistas. Thank you. Thank you, sir. So nakita nyo naman po na mga siklistas, ang daming mga kotse, ang daming motorcycles sumali. Kaya po sa susunod na rank 1, nandyan po uli ang Motorsiklo News Talk Show. Pag-usapan naman natin ang government's take. Ano po ba ang masasabi natin or masasabi nyo sa pangyayari na hindi rin nyo po ng Mandaluyong City or ng the City of Mandaluyong yung riding in tandem ordinance? Ito po ay pinagbabawal po na mag-angkas ang hindi ho magkakamag-anak. Ang allowed lang po dito sa Mandaluyong City is yung magkaangkas po yung mag-ama or kaya magkapatid na parehong lalaki. Pwede rin mag-angkas ng bata. Yun nga lang, kailangan lang po ay nakakapit lang yung bata, kaya niyang abutin yung bewang. At syempre, pinapayagan din nila yung may angkas na babae. Pero pagka halimbawa kayo magkaibigan, magkaangkas kayo sa motor, huhulihin po kayo, 1,000 po ang penalty. Ano po masasabi nyo? Pulsahan natin ang mga motorista. Mga siklistas, ako nga pala si Mr. Melakino at nandito tayo ngayon sa Government's Take kung saan pag-uusapan po natin dito po sa Mandaluyong yung kanilang na rin yung ordinance regarding po sa riding in tandem. So kasama po natin ngayon ang isa sa mga residente ng Mandaluyong City, walang iba kundi si Mang Boy. Mang Boy, magandang gabi po. Good evening din, good evening Mel. Ayan, Mang Boy, kayo po ay nagbumotor. Opo, nagmamotor. Ano po ba ang masasabi nyong advantage at disadvantage po ng ginawang ordinansa ulit? Narinig po yung ordinansa ng Mandaluyong para po sa mga back rider. Ano lang po yung mga po pwedeng mag-angkas, yung iangkas? Sa akin naman okay lang kasi anak ko lang ang inaangkas ko. Hindi naman ako nag-aangkas ng ibang tao. Tsaka yung wife ko, yun lang naman. Pero ang problema nito, yung mga dumadaan dito sa atin na ika nga, itong Mandaluyong, marami nagpa-passing through dito galing ng kung saan lugar. Yun ang isang problema. Pero okay din kasi malaking bagay makakaiwas sa maraming aksidente na katulad nung napapanood natin kung saan-saan, nababawasan. Kaya lang, yun nga lang ang magiging problema natin dito. Yung mga hindi taga rito, yun ang problema. Pero sa akin, kung okay lang naman na sitahin, kung kaya lang, sana naman, kahit papano, yung multa na ibinibigay nila, dapat hindi naman ganun kalaki yung multa na ibinibigay nila. Pero sa ngayon po kayo na pagka checkpoint, check lang ho kung saan taga saan, ano yung identification nila. After the checkpoint, pwede naman nila sigurong, kung malinis naman, okay naman. Okay naman. Kasi malaking bagay rin yun Katulad nung yung iba ng mga nagnanakaw ng motor, katulad ng hindi sarili nila yung motor, ninakaw nila, at least kahit papano,
pwede rin, malaking bagay rin sa atin na may mga motor, no? Kaya lang, ang problema, sana naman, ika nga, ay yung, kung sakasakali na hindi naman mga riding in tandem, sana naman, wag na nilang pahirapan pa. Yun lang naman ang sa akin. So, sa ngayon po, talagang okay naman po na meron po kayong iangkas na mga kasama niyo sa bahay. Pero gaya po ng sabi ni Mang Boy, ang maging pamaraan lang po ng pagsisita is kung malinis naman po at wala naman po talagang yung mga passing through is pagbigyan na nila. Yun ang isang problema. Sana naman pagbigyan nila. Pero kung ika nga, wala namang rehistro, tama rin yan. Malaking bagay sa atin kasi kung tayo na may mga motor at manakawan tayo ng motor, na ma-verify nila na walang rehistro, kaya walang lisensya, at least kahit pa paano, madali nating ma-recover, malaking bagay. Sa akin, okay lang naman na yung riding in tandem na masita. Kahit ako mismo, okay lang nasitahin ako. Pero yung para mag-angkas ako ng iba, siguro hindi mangyayari kasi dahil alam naman natin na bawal, di ba? Ay ako, ang inaangkas ko lang naman, pamilya ko, yung anak ko, misis ko, yun lang. Pero bukod po kay Mrs., hindi na ako kayo nagkakasa iba. Yun nga ang problema, hindi tayo, gustuin man natin mag-angkas, hindi tayo makapag-angkas eh. At tawag po natin doon, unofficial back ride. Yun nga, yun nga ang problema, hindi tayo makapag-backride, kahit mga tropa lang. Kahit yung anak ko, pag nagmumotor, sinasabihan ko, na riding in tandem ha, baka madali kayo, mahirap na. Kaya ang ginagawa namin, nagkokotse na lang kami pagka Okay po. So, Mang Boy, maraming salamat po sa napaka-informative na interview po. Dito po tayo sa Government Stake. Back to you. Well, mga siklistas, ayan po ang mga komento ng mga tao dito sa Mandaluyong City. Yung iba ay medyo natutuwa, yung iba naman ay, syempre, apektado. Kung ako ang tatanungin nyo, mga siklistas, ang motorcycle talaga po ay ginawa pang isahang tao lang. That was 1930s pa. Pero ngayon po, year 2000 na, lahat ng motorcycles ay may lumalabas na may pillion ride na po talaga. Pwede siya mag-angkas. At napakasarap gamitin ang motorsiklo, lalo po kung may kasama ka. Pero kung ang pag-uusapan naman natin yung ordinansa, medyo nakakatakot po mga siklista kasi pwede po siyang gawing parang milking cow yung mga riders po na dumadaan dito. Biruin nyo yung penalty. Medyo may kalakihan and then inauthorize po nila ang mga barangays na sila mismo ay magkaroon ng kapangyarihan or magkaroon ng tinatawag na pagkakataon na manghuli rin ng mga magkakaangkas. Well, sa other side of the coin, medyo maganda naman po ito dahil po sa naiiwasan po talaga ang krimen, which is naapektuhan din po ang motorcycle riding public. Pero gaya lang po na sabi namin sa inyo, kailangan po natin timbangin. Ano po ba ang nararapat? Ito po ba ay makakadagdag sa ekonomiya or padagdag ng konting kaalaman sa mga riders natin? Makakabuti ba ito sa bayan or sa city ng Mandaluyong? Or maapektuhan lang ang mga kabuhayan ng mga riders natin na pumapasok sa trabaho? For example, carpooling. Pinayagan po ng government natin dati na pagka mag-isa ka lang sa sasakyan, you are allowed na magsakay pa ng mga tao na kahit hindi mo kakilala, pero isasabay mo lang siya. Carpooling po ang tawag doon. Pero kung motorcycle naman po ang pag-uusapan, medyo nakakaranas tayo ng konting diskriminasyon. Kung hindi man konti, sobrang diskriminasyon. Kaya po mga siklistas, bigyan niyo po kami ng opinion nyo. Pwede po kayong tumawag, magbigay ng opinion dito sa aming Facebook account. Check nyo lang po yung mga lumalabas dito sa aming screen at gusto po namin kayong marinig. So mga siklistas, usap tayo. Muli po, ito po si Mr. Bel Aquino, ang inyong lingkod para sa Motorsiklo News Talk Show.